tinatawag na wake-up call sa bawat isa. Ano yung isip ng wake-up call? Parang gigisingin tayo. Minsan sa tagal ng paglilingkod natin sa Panginoon, para bagang natutulog na ang ating mga pananampalataya. Natutulog na yung ating mga isipan, yung ating mga paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nawala na tayo minsan ng malay, para bang hilang-hila na tayo. Hindi tayo makapalakpak, hindi tayo makataas ng kamay, hindi tayo makasigaw. Para napakalayo ng presensya sa atin. That's why today is a wake-up call for us. Palakpakan po natin na ating magising na po tayo. Amen? Kaya hindi pakibasa in Romans chapter 13, verses 11 up to 14, sundan niyo ako mga minamahal, makinig po kayo, upang lahat tayo po'y pagpapalaan ng ating Panginoon. Romans chapter 13, verses 11 up to 14. Microphone po, kindly lang. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po. Kailangan mo itong mic para mag-amasa siya. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa Aklat ng Roma, Kabanata 13, talatay 11 hanggang 14. At ito, yamang nakilala ang panahon, na kayo'y kapanahunan na magsisising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ang lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating sakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaanit at pagkakaigitan, kundi pagpos isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi dito, mga minamahal, and do this, knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep. Itong araw na to, panahon na, oras na tayo po'y magising sa ating pagkatulog. Natutulog ba kayo? Gising. Gising. For now, our salvation is nearer than we will first believe. Ang ating kaligtasan ay napakalapit na kaysa noon pa na ating pinaniwalaan. The night is far spent, ang gabi lumipas na. The day is at hand, ang araw ay nandito na. Therefore, let us cast off the works of darkness. Iwaksin na po natin yung gawa ng kadiliman, and let us put on the armor of light. Isagbit na natin, isuklob natin ko sa Bisaya yung armor of light. Ano yun? Armas ng kaliwanagan. Amen? Amen? Para mabuhay ang ating panampalataya, mga minamahal, we have to let us put on the armor of light. Our grace Jesus is the light of our salvation. Kailangan dito palagi sa puso natin. We have to put, let us put on the armor of light. Pag mayroong kang armor, may sandata ka ng kaliwanagan, yan ang kaliwanagan, wala ibang ating mga Kristo, mga mingal, kaya mo iwaksi. Talikuran ang gawa ng kadiliman na tinutukso ka, binibira ka, papunta sa kasalanan. Kaya ang demonyo kumikilos ngayon sa ating kapanahunan, mga minamahal. Ngunit kung palagi sa puso mo yung armas, mga sandata ng kaliwanagan, ang Panginoon na diniwanag sa puso mo kailanman, hindi ka magapi ng kaaway, palagi kang gising, hindi ka mapatulog ng kaaway, palagi ka revive. Palagi kang gising sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang dinilapit malapastor na magiging, hindi ka magalimutan. Paraan, huwag kang magpahina-hina maglingkod sa Diyos.
huwag ka magtamad magpupuri sa Diyos. Kayong kaaway, kumikilos 24 hours, 24/7, hindi siya natutulog. Ay, natutulog tayo. Yung kaaway, hindi natutulog. Kaya tulog ka na nga, panaginipin ka pa ng masama. Amen ba? The purpose of the devil is to throw down the faith of every Christian. Babagsakin niya, wawasakin niya ang panampalataya, ang kainitan ng paglingkod ng mga Kristiyano. Walang sagbang ginagawa kundi wawasakin. Wawasakin ang panampalataya ng mga Kristiyano. Because Satan came to this earth to kill. Papatayin tayo. To steal na nakawin yung panampalataya natin at kainitan sa Diyos and to destroy our lives. Sisirain, wawasakin ang ating buhay na mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mark my word. Ngayon, anniversary, kaya nag-anniversary tayo. We spend much money and effort na nag-anniversary para magkaroon tayo ng banding spiritual. Sama-sama tayo magkaroon ng revival. Para mabuhay, magising ang ating panampalataya. Dapat sa ngayon sa araw na to, yung ating naramdaman na revival, naramdaman ng kasiyahan, kagalakan, na balik ang presensya sa puso natin, imanatiliin po natin, let us to put on the whole armor of light in our life. Kung natin babayaan na tayo mag-api ng kaaway, manghina, manglamig po tayo. Panatiliin natin yan until the day na come sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating papalad na paglago ng iba, ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. There's only one hope. There's only one hope, that blessed hope, the appearing of our great God and Savior Christ in the ear. Babalik ang ating mahal na Panginoon sa ating pag-asa, pagbalik ng Panginoon. When the trumpet will sound, with the shout of the archangel. Yung mga patay na naunang Kristiyano sa libingan, sila po'y magising, mabuhay muli. And the dead will rise up. Marvel at the grave will open, and the dead will rise up first. And we shall alive and remain. Tayo na buhay na natili, tayo po'y ay nilipad sa lapap. And we shall alive and remain will be caught up. Inatawag na rapture. So sa ilalim, sa dawon tayo, will be caught up. The Lord in the air. The Lord bring us here. Dalhin tayo sa lapap. Doon natin sunduin ang ating mahal na Panginoon. And we be with the Lord forever and forevermore. Ngayon mo hindi ka handa, hindi ka mainit na Kristiyano, gumagawa pa ka ng kasalanan, balik-balik sa sanlibutan, balik-balik sa kailangan, tulong palagi panampalataya kayo, pahinahina kayo, pagbalik ng Panginoon, with the last of God, natapusan niya tinutut, budyong ng Panginoon, voice of God, hindi ka makarinig. Hindi ka makarinig ng wake-up call ng Panginoon. Gising sa pagkatawag. I'm sorry to tell you, maiwan ka sa lupa, magdusa, maghirap ka. Gayon mainit, lagay natin, 47 degrees o 50 degrees, yung init ng Middle East pumunta na sa Pilipinas. Hindi na basta-basta. Pero sabihin ko sa inyo, hindi pa po yan yung init. Hindi pa po yan. Sabi ng Biblia, makita niyo yung signs and wonders, kahirapan, drought, pestilence, famine, in diverse places, mga earthquake, lahat makita mo wars and rumors of wars, brothers against brothers, kaguluhan, mga floods, mga lahat, maraming nangyayari, mga lindol. Sabi mo, hindi pa yan nakatapusan ng mundo. That is only the beginning of sorrow. Umpisa pa lang ng kalungkutan ng tao sa buong daigdig. And that is the end. Hindi pa po yan. Kaya tayong Kristiyano, kahit maghirap man tayo sa lupa, iba-ibang pagsubok na matin sa buhay natin, patuloy tayo. Patuloy. Patuloy. Patuloy! Continuous and continuity serving the Lord. Dahil may pangako ang Diyos sa ating buhay.
the moment, in the twinkling of an eye, when we hear the last sound of the trumpet, with the shout and the voice of the archangel, tayo gising, tayo magising, tayo mga buhay na nilingkod, handa palagi, gumagawa ng katwiran, kabanalan, may takot sa Diyos, may katapatan, sinseridad, maglingkod sa Panginoon, sila tayong lahat, madala pagbalik ng ating mahal na Panginoon. And we be with the Lord forever and forevermore. Hindi biro yung paglilingkod sa Diyos. That's why, our beloved pastor, pinuhis ang buhay. He went to Talipahulo, he fasted 40 days, he offered something. Why? Just because of love of the gospel of salvation, dahil gusto niya maligtas yung maprehos ng hostages, the same time, pati yung mga Muslim rebel, gusto niya maligtas, makarinig ng tunay na Ebanghelyo. Hindi siya takot mamatay. He's willing to die for the gospel, for the service to the Lord. Nagtakit. Napatunayan natin, very beloved pastor, ng Diyos dating buhay na pinaglingkuran. Yun ang dinala nila sa atin na Ebanghelyo, lalo na tayo taga-Surigao. Ito ang marka ng kaligtasan. Dito na bumula yung propeta. Dapat tayo, we have to triple our efforts in serving the Lord. Magsumikap, maglingkod. Sabi dito, Apostle Paul sound the alarm to let us know that the enemy is near. Kaya sound ni Apostol Pablo ang alarm para palalahanan ng Kristiyano dahil alam niya ng demonyo malapit na. Ang kaguluhan sa buong daigdig, ang kahirapan, lahat. Grabe ang nangyari sa buong mundo. Ang tao na pakialam, mga minamahal, kaya dapat magkaroon ng wake-up call po na Diyos. Mag-isip ang lahat. As urgent today, urgent ang araw na to. Mga minamahal, dapat tayong lahat. Umpisang araw na to, don't forget this day. Until sa patuloy paglingkod sa Diyos, manatili. Nagising ka sa iyong pananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It's time us to clean up. Panahon na maglinis na tayo ng ating sarili. Amen? Amen? Romans 13:13 pakibasa. It is also time to clean up. Panahon na ngayon na maglinis tayo ng ating mga sarili. Romans 13:13. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Roma, Kabanata 13, ang talatay 13. Magsilakad tayong manghinhin, gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalipugan at sa kalayan. Huwag sa mga pagkakalit at pagkakainggitan. Praise the Lord. Palakpakan na. Narinig niyo ba? Let us walk properly. Lumakad tayo ng may kaayusan, maayos sa paglingkod sa Diyos katulad ng araw. Not in revelry and drunkenness, hindi po sa pag-away-away, pagsiraan, hindi po sa paglalasing, hindi po na in-noidness, in-lust, na palagi natin mapagbigyan ang ating kita ng laman. Amen. Not strife and envy, hindi po sa pagdebate, kaguluhan, pag-argue ng ang Kristiyano, hindi po sa envy, hindi po sa inggitan. This passage tells us to put off cursing. At panahon na to, pigilan natin itong ating mga ginagawang gawa ng kaaway.
let us walk properly. It is time to clean our life. Linisin natin ang ating mga puso, linisin natin ang paglingkod sa Diyos, yung lahat na karamihan, mga kahinaan sa libutan, kasalanan, completely talikuran na natin. Lumakad ka ng maayos sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Not in covetousness. Sexual immorality, shamelessness, and covetousness. Kakahiyaan, covetousness. Ano na ito? Covetousness. Yung kadalo. Yung tithes na pinili mo, hindi mo ginagamit mo for your personal. Hindi mo binibigay sa gawain ng Diyos. Covetousness. Nagbibigay ba kayo? Narinig ko 5 lang. Nagbibigay pa kayo sa gawain? 10 pa lang. Nagbibigay pa kayo? Medyo naging 20 na. Covetousness. Talikuran natin ang ating pagkasakim, ating pagkagalo. Covetousness. Whatever you earn, anumang kita mo, sweldo mo, clean blessing from your loved ones, pinapadala sa iyo yung allotment lahat. Kunan mo yan ng tithes and offering. Ibigay mo yan sa gawain ng ating Panginoon. Hindi yung tithes, 10% of what you have earned, your income, hindi sa iyo yan. Banal yan sa harapan ng ating Panginoon. After you bring your tithes to the church, hindi may natira sa iyong pera, yan kakukuha ng iyong tawag ng love offering. Yung love offering, pagsabi ng love, pag-ibig. Yung pag-ibig, love, ito po'y walang sukat. Tingnan mo yung pag-ibig ng Diyos for love to love the world. Binigay ang kanyang bugtong anak. Nagtusa, naghirap sa krus ng Kalbaryo until death. Upang ibigay sa sangkatauhan ang libreng kaligtasan. Naligtas po tayo. Niligtasan ng Diyos. Pinagaling karamdaman natin, binago ang buhay natin. Pinagpala tayo. Nakatapos ng eskwela, we became professionals. Pinagpala na tayo ng mga sweldo na tayo, ng mga sahod na tayo. Dumami na sasakyan natin. Nakapatay natin bahay natin. Ngayon, you have so much money. Ngayon, saan mo dadalhin yung sobrang pera mo? Ang tanong ko, sa dami mo ng pagpapala, nalaala mo bang mubigay ka ng tithes na offering mo sa Panginoon? Ito po'y wake up call. Paalala ko lang. Baka nagbibigay ka, yung natira na lang. Ang totoong pagbibigay, hindi po sa natira. Ang pagbibigay ng tax offering, pagtanggap mo ng payslip mo, kung magkano 50,000, diyan ka muna kukuha ng tithes and offering mo. Pagkuha mo ng testimony mo, yung natira, saka mo bawasan ng mga payment, bayaran mo. Hindi yung bayaran mo na lahat, yung utang mo, yung natira, diyan ka kuha ng testimony, hindi ka pagpapalain. Kulang yun. Bakit? Sa net income ka kumukuha. Dapat sa gross income ka kukuha ng iyong kabuuhan. Ng iyong blessing ka kukuha. Kaya hindi ka pa nagbibigay, dahil bakit wala kang tiwala sa binibigyan mo? Ako parang ako mag-preach. Maminamahal, sinasabi ko yun eh. Basta nagbigay ka, na walang pag-alilangan dahil sinong gustong masunod ang kalooban ng Diyos. Because to obey is a blessing. To disobey is a curse. Pag binigay mo siyang bagay, ang tanong, nasa iyo ba? Wala na. Wala ka nang pakialam doon. Kung anong gawin ng binibigyan mo. Basta ikaw ay sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi niya ang binibigyan mo, hindi niya ayusin paggamit, nakikita ng Diyos siya. Bahala ng Panginoon sa Kanya magbigay ng parusa. Ikaw, ligtas ka na. Bakit? Sinunod mo na ang kalooban ng Diyos. Nagbigay ka na ng iyong testimony sa gawain ng Panginoon. Bahala na, huwag mo na hanapin
Gaano kalaki yan, huwag mo na hanapin. Hoy, nagbigay ko, bakit wala ko nakitang binili nila dyan? Wala ka nang pakialam doon. Bahala ng Diyos because lahat tayo and every one of us will give account in the day of judgment. Ang bawal sa atin magbigay sulit account in the day of judgment. Bahala ng Diyos. Lahat tayo harap sa harapan ng Panginoon. Doon tayo itutal ng Diyos ang ginawa mo sa Kanya. Ngunit ikaw na sumusunod, pagpapalain ka ng Diyos. Deuteronomy chapter 11, verse 27 and 28, kindly basa. Deuteronomy chapter 11, verses 27 up to 28. Kindly. Verse Lord, ito po sa aklat ni Deuteronomy, kabanata 11, talatay 28 hanggang 27 hanggang 28. Ang papapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. Palakpakan natin Diyos. At sumunod ka sa kautosan ng Diyos, if you obey the commandments of God, the statutes of God, the will of God, the blessing will follow you. But if you disobey the commandments of God, the statutes and the will of God, sabi ng Biblia, tunglo, sumpa ang darating sa iyo. Bakit? Mitipas ka, nag-iba ka ng landas. Kaya huwag kang iba ng landas. Yung subayon ng landas, yung katwiran ng ating Panginoon, upang masunod mo ang kanyang kalooban. Pag nagsunod sa kalooban ng Diyos, ang Biblia hindi sinungaling. A blessing if you obey. A blessing if you obey. And a curse if you disobey. Anong piliin niyo? Pagpapala o sumpa? Sagot. Anong piliin niyo? Pagpapala o sumpa? Kung gusto niyo pagpapala, sumunod kayo sa kautusan at kalooban ng Diyos. Whether you like it or not, mapilitan ka. Dahil walang Kristiyano gusto ng sumpa. Lahat gusto pagpapala. Ay pinagpapala na tayo, sobra-sobra na. Dapat buo ang ibigay mo sa Panginoon, hindi sisilyo. Amen? Sumunod ka. Kaya sa iyong pagsunod, ikaw lang din ang papalain ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia, na finally, it's time to dress up. It's time to clean up. It's time to walk properly. It's time to dress up. Ibihis natin yung buong katwiran ng Panginoon sa buhay natin. Not to fulfill the lust of the flesh. Hindi para hindi sunod natin ang pita ng laman. Gawin natin ang Panginoon ang master sa buhay natin. He is the Lord of our life. What do you mean by Lord? The Lord means master. Pag yung Panginoon mo, si Kristo ay Panginoon mo, siya ang master mo. Pag master mo siya, agalan mo siya, sunod-sunuran ka lang. Siya mag-direct ng direksyon mo upang kay pagpapalain ng Diyos. Sa libutan ito, maraming TikTok sa temptation. Dapat we must wear Jesus like a robe of righteousness. Isuot natin ang Panginoon katulad ng robe. Ano yung robe? Ng buong katwiran. The robe of righteousness. Making no provision for the flesh. Huwag natin bigyan ng provision ang laman upang walang kalungkutan, problema, failure, kahiyaan ang darating sa buhay natin. Ipilit Him, papasukin sa puso natin, He will cover our sorrows, patatakpan niyang kalungkutan, sorrows, tears, mga luha, alisin niya, pahinga niyang luha sa mata, our failures, mga failures natin, alisin niya, same yung kahiyaan. Kaya panahon na ngayon,
apply it to your life. I-apply natin ito sa buhay natin. The hour is late. Ang oras panahon, delikado na. Kaya gawin na natin, magising na po tayo. It's time to wake up. It's time to clean up. It's time to dress up. Panahon na magising na tayo sa ating pananampalataya. Panahon na maglinis tayo sa ating mga puso. Panahon na isuot natin ang buong katwiran ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi biro ang paglingkod sa Diyos. Huwag mo palagi bigyan ng provision ng sarili mo masunod. Kasi may mga Kristyano eh. Kaya sa samba na lang, inuuna pa yung transaksyon. Walang ibang unahin na transaksyon yung paglingkod sa Diyos. Wednesday sa gawain ka. Friday sa gawain ka. Sunday sa gawain ka. God, most of the time in your life, although may trabaho ka, may negosyo ka, pero still, bigyan mo talaga, bigyan mo ang panahon oras para sa gawain, sa pagsunod sa katwiran ng Diyos upang pagpapalain ka ng Diyos. Mga minamahal, mga bisita at mga baguhan, simple lang yan. Kaya panahon na gumising na tayo. Gising na ba kayo? Kaya kung gising na kayo, yung mga bisita at mga baguhan, palapitin natin sa harapan. Sabi ng Biblia, today, if you heard the word of God, thou shalt harden your heart. For this is the day of salvation, this is the accepted time. Kung napakinggan mo salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang puso mo itong araw ng kaligtasan, itong oras ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Come to Jesus. Lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo siya na salita ng pagligtas. Forget yourself. Kalimutan mo sarili mo. Kalimtin mo kagalingon. Lumapit sa Diyos. As we sing, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Jesus. Singgit hallelujah. Purihin natin ang ating mga mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Dapat mo dapat sa malaman, mahal kayo ng Panginoon. Puri natin, Panginoon, mga minamahal. Lahat ng kapatid na magpuri sa Diyos. Awitan ng Panginoon. Pagkabati natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah! Magsumikap, mga kapatid, para mag-revive ka, para mag-presensya. Hindi ka mahiya sumigaw.
Abutin mong puso ng Panginoon. You have to want to touch the heart of God. Isipin natin ang ating buhay spiritual. Jesus. Even the presence of God who touch your heart today. Ginising tayo natin. Hindi ko na Diyos puso sa Jesus. Bayong gamot, mga minamahal. Dahil sa'yo. Mga minamahal, huwag natin pabayaan ang sarili na tayo magapi ng tao ay patulugin ang ating mga panampalatang lingkod sa Diyos. It's time for us to awake, to dress up and please our life and put on the full righteousness of God.